Del, may dumaan sa labas. Nakita ko sa siwang. Dito dumaan, tapos biglang naglaho. Tay, paano kung bumalik ngayong gabi? Maganda tayo. Patay na si Aling Marta. Pero minsan ang patay, bumabalik, Del. Dumaan sa likod. Bilis, kunin man yung lampara. Parang may humawak sa bintana. Huwag kang titingin. Tumingin ka sa lupa. Pero kailangan kong tapusin ang dugong ito. Josefa, nasaan ka? Magandang araw po sa inyo mga kasundo. Ito na naman po si Kuya Bari sa ating panibagong kwento sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Ako po si Rico. Ang ikukwento ko po sa inyo ay ang aking tito Delfin. Magandang araw po. Ako po ay si Delfin. Nakatira dito sa San Roque, Batangas. Noong taong 1983, napagpasyahan naming mag-asawa na lumipat muna sa bahay ng mga magulang ng asawa kong si Josefa. Buntis po siya noon sa aming pangalawang anak. At sabi po ng albularyo sa amin ay maselan daw po ang kanyang kalagayan. Kuya Bari, ang baryo sa San Roque ay tahimik. Pero tuwing dapit hapon po, tila may kung anong lamig sa hangin. Sa umaga, maririnig mo ang mga tilaok ng mga manok at kalansing ng mga kawayan sa bakuran. Simple lang po ang buhay dito, ngunit kakaiba ang katahimikan kapag ka sumapit na ang gabi. Parang may mga matang nakamasid mula sa kadiliman ng palayan dito. Sa mga unang araw, maayos naman po ang lahat. Pero habang tumatagal, napapansin kong unti-unting nagbabago ang itsura ni Josefa. Maputla po siya at parang laging pagod. Madalas din siyang parang biglang magsusuka kapag ka may naaamoy na hindi maganda. Josefa, bakit parang lagi kang pagod? Maayos naman ang pahinga mo ah. Ewan ko, Del. Pakiramdam ko, may kakaibang bigat sa dibdib ko. Parang may nakadikit na malamig na hangin sa paligid. Baka nag-iisip ka lang. Marahil dala lang ng pagbubuntis mo yan. Hindi. Tuwing hapon, kapag malapit ng lumubog ang araw, pakiramdam ko, may nakatingin sa akin mula sa labas. Nakatingin? Sino naman? Hindi ko alam. Pero parang may anino sa may puno ng saging. Hindi gumagalaw, pero ramdam kong tao. Baka kapitbahay lang natin. Mahilig talagang magtambay dun si Andoy eh. Hindi si Andoy. Ang tingin niya, iba, parang malamig. Sige, bukas sisilipin ko kung sino yan. Magpahinga ka na muna. Del, takot ako. Hindi ako mapalagay tuwing nagdidilim. Kahit sarado na ang bintana, parang may humihinga sa labas. Huwag mong isipin yan. Nasa loob tayo ng bahay. Ligtas tayo rito. Del, hindi ako nakatitiyak. Lumipas ang 3 gabi, ngunit hindi pa rin mapalagay itong si Josefa. Bawat dapit hapon, nagsasara siya ng mga bintana at binabalot ang sarili ng kumot kahit mainit ang hangin. Ako naman Kuya Bari, sinisikap kong huwag magpakita ng takot. Pero minsan talaga, habang nag-aayos ako ng bubungan, nakakarinig ako ng tila pagaspas. Pagaspas ng pakpak. Malaki ito. Paglingon ko, wala namang kahit isang ibon sa paligid. Nang gabing iyon, hindi po mapakali ang aking asawang si Josefa. Ramdam na ramdam ko ang paghinga niya sa tabi ko. Mabilis, mabigat, parang natatakot. May mga sandaling bigla din siyang tatayo para tumingin naman sa labas. Tapos babalik at yayakap sa akin. Ang amoy ng buong gabi ay talagang kakaiba. Parang pinagsamang usok ng kandila at nabubulok na hayop. Yung bang parang patay na daga. Nagdidikit-dikit ang aking mga braso sa pawis. Kahit malamig ang simoy. Sa labas naman,
umaalon ang mga dahon ng saging. Josefa, halika rito. Huwag kang lalapit sa bintana. Del, may naaamoy ka ba? Ang baho? Parang bulok na karne. Oo nga, kanina pa yan. Baka may patay na hayop sa likod ng bahay. Hindi yan hayop. Iba ang amoy na yan. Parang galing sa loob ng tao. Ano ka ba naman, Josefa? Baka daga lang na nabulok sa ilalim ng silong. Hindi ako nagbibiro. Pakiramdam ko, mas malapit na yung amoy. Sige, bukas titignan ko. Matulog ka na muna. Del, wag mo akong iiwan. Kanina habang nakapikit ako, parang may narinig akong humahaplos sa dingding. Hangin lang yon. Malakas kasi ang ihip ngayong gabi. Kung hangin yun, bakit parang kaluskos ng koko sa kahoy? Koko? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi mabuti yan sa buntis. Natatakot ako. Parang may gumagalaw sa ilalim ng bahay. Sige, sandali. Pakikinggan ko. Huwag kang lalapit, Del. Baka kung ano yan. Tahimik ka lang. Ayan, wala naman tunog, di ba? May naririnig pa rin ako. Ayun o, sa may silong. Parang may kumakamot. Huwag kang lumapit sa bintana. Baka ikaw ang matakot lalo. Totoo yan. Parang tao pero gumagapang. Josefa, humiga ka na lang. Bukas na natin alamin kung ano yan. May dumaan sa labas. Nakita ko sa siwang. Wala yan. Baka pusa lang ni Tatay Mando. Hindi pusa, Adel. Matangkad. Parang tao na nakayuko. Sige na, magdasal ka. Huwag kang titingin sa labas. Baka totoo yung sinasabi ng mga kapitbahay. Baka may aswang dito. Tigilan mo na yung kwento. Walang aswang. Paano kung meron? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Pero paano kung pumasok yun sa loob? Hindi makakapasok. Malalakas ang kawayan. At nanarito ako. Del, baka hindi kayang pigilan ng dingding yun. Naririnig mo ba? Ano? Ayan o, may humihinga sa labas. Tahimik ka lang. Hawakan mo tong kamay ko. Nararamdaman ko. Ang lamig ng hangin. Parang dumadaan sa dingding. Huwag kang kikilos. Dadaan lang yan. Naririnig ko na naman yung kaluskos. Palapit ng palapit. Sige, isasara ko lahat ng bintana. Huwag kang sanang lumabas. Hindi ko kayang mag-isa. Hindi ako lalabas. Pangako. Parang may humahaplos sa ilalim ng sahig. Huwag kang kikilos. Huwag kang tatayo. Parang nawala ang hangin. Del, Ano yun? may narinig akong paghinga. Malapit na malapit sa dingding. Tumigil kaming pareho sa paghina. Tanging tunog ng lamig ng hangin at mahihinang yabag mula sa labas ang aming naririnig. Parang may dumadahan-dahan sa paligid ng aming bahay. Ang amoy ng nabubulok ay lalong lumakas. Halos pumasok na po sa ilong namin kahit saradong-sarado ang lahat ng bintana. Niyakap ko si Josefa at ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso niya. Sa labas naman may narinig kaming mahihinang pagkaluskus. Tapos tila may kumakamot sa dingding na kawayan. 3 beses. Pagkatapos nun, biglang tatahimik. Humigpit ang kapit ni Josefa sa akin at sa dilim ng silid, pareho kaming nakiramdam kung uulit pa. Ngunit ang tanging sagot ng gabi ay ang malamig na hangin na dumampi sa aming mga balat. Parang hininga ng isang nilalang na nag-aabang lang sa labas. Kinabukasan, pagkagising ko tila may kakaibang lamig pa rin sa paligid. Maagang bumangon si Josefa. Tahimik at tila tuliro. Habang naglalagay ako ng panggatong sa kalan, napansin kong hindi pa rin siya kumakain. Namumutla siya at may bakas na takot sa kanyang mga mata. Ang amoy na naaamoy namin kagabi, parang nanatili sa paligid ng aming bahay. Kahit pinakuluan ko nito ng tubig, may bahid pa rin ng kakaibang samyo sa hangin. Lumabas ako sa bakuran para maglinis at doon ko napansin ang bakas ng paa sa lupa. Malalaki at may mga marka ng tila
kuko sa gilid. Kuya Bari, hindi po yun normal na bakas ng tao. Kaya't agad kong tinawag si Tatay Julio para ipakita sa kanya. Agad namang siyang dumating, bit-bit ang itak at may maigpit na tingin. Noon pa lang alam kong may kutob na rin siya tungkol sa nangyari kagabi, pero ayaw pa niyang sabihin ng diretsuhan. Tay, tingnan ninyo ito. Hindi to normal na yapak. Oo nga anak, para bang hayop pero tingnan mo, may anyong daliri. Hindi yan basta-basta. Baka aso lang yan. Ang dami kasing ligaw na aso dito. Hindi, Del. Tumingin ka ng mabuti. Maralaki ang marka. Parang sa tao pero may mga kuko. Tay, baka may dumaan lang na tao kagabi. Baka nagkataon lang. Kung tao yon, bakit hanggang likuran ng bahay ang bakas? Tignan mo, dito dumaan, tapos biglang naglaho. Napalsin ko rin nga. Parang biglang naglaho sa may puno ng saging. Iyan ang hindi ko gusto. Madalas sa mga kwento, diyan nagtatago ang mga nilalang na yon. Tay, wag po kayong ganyan. Baka marinig ni Josefa. Hindi ako nananakot, Del. Pero may dahilan kung bakit walang lumalabas dito kapag kabilugan. Narinig ko nga yan, pero hindi ko sineryoso. Minsan, hindi mo kailangang maniwala agad. Pero kapag naranasan mo, saka mo malalaman na totoo pala. Tay, ano bang dapat nating gawin? Mamayang gabi, maghanda ka ng asin, ikalat mo sa paligid ng bahay, at maghanda rin ng itak. Asin? Pangluto? Hindi lang pangluto, pamatay din ng masamang nilalang. Masakit yan sa balat nila. Sige po, Tay. Pero sana maling hinala lang ito. Del, sa ganitong lugar, bihira ang maling hinala. Lahat ng bulong may pinanggagalingan. Nang maghapon na iyon, abala si Josefa sa loob habang ako naman ay nagwawali sa labas. Panay-panay ang tingin ko sa mga puno ng saging. Ang mga dahon ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Minsan pa nga ay parang may mga aninong dumadaan bigla. Ngunit kapag lalapitan ko, wala naman. Si tatay na may abalang-abala sa paghahasa ng kanyang itak. Ramdam ko rin ang bigat ng kanyang paghinga. Ang mga ibon po sa paligid ay hindi lumilipad nang malapit sa aming bahay. Tahimik ang buong bakuran. Parang lahat ay nag-aantay lang. Noong sumapit ang dapit hapon, tinawag ako ni tatay at inabutan ng isang boting mayroong lamang langis. Mabigat po ang amoy nito. Parang pinaghalong balat ng ahas at damong ligaw. Sabi niya, ipahid ko raw iyon sa tiyan ni Josefa bago matulog. Habang lumulubog naman ang araw, nararamdaman kong bumabalik na ang lamig ng kagabi. Tay, parang mas mabigat ngayon ang hangin. Oo, nararamdaman ko rin. Kapag ganito ang simoy, malapit na naman silang gumalaw. Sila? Ibig ninyong sabihin, hindi lang isa ang nilalang dito, anak. Matagal na silang gumagalaw sa paligid ng baryo. Paano nyo nalaman? Matagal na akong nakatira dito, Del. Bago pa man kayo ni Josefa nagpakasal, may mga buntis na biglang nakukunan. Laging may naamoy na mabao bago mangyari. Tay, kung totoo yan, bakit hindi sinasabi sa lahat? Sinasabi, pero walang nakikinig. Saka mo lang malalaman kapag may nangyari. Ayokong maniwala pero natatakot na rin ako. Takot ang unang tanda ng pag-amin na totoo ang mga hindi mo nakikita. Ano po bang dapat kong gawin? Bantayan mo si Josefa. Huwag mong iiwang kahit saglit. At kung makakarinig ka ng kaluskos, huwag kang lalabas. Magdasal ka lang, hawakan mo ang itak. Ganun po ba sila kalakas? Hindi mo alam ang lakas ng nilalang na pinapatay ng gutom. Lalo na kung ang tinitignan ay bata sa sinapupunan. Huwag niyo naman sana sabihin yan. Hindi ko kakayanin. Hindi kita tinatakot.
Pinapaalaala na lang kita. Kapag gabi, huwag mong hayaang matulog ng walang langis si Josepa. Opo, gagawin ko. At isa pa, kung may marinig kang amoy na bulok, huwag kang lalapit. Buksan mo agad ang ilaw at manahimik. Bakit po? Kasi kapag inamoy mo ng malapitan, ibig sabihin, malapit na siya. Tay, naamoy ko na naman. Saan? Sa may likod ng bahay. Huwag kang lalabas. Dito ka lang. Pero tay, baka hayop lang yan. Kapag hayop, dapat tumatakbo. Pero kung nakatayo lang, hindi yan hayop. Tay, naririnig ko ang yapak. Tahimik ka lang. Huwag mong kalimutan magdasal. Tay, lumalakas ang amoy. Parang bumubukas ang lupa. Del, ilapit mo ang ilawan. Dahan-dahan. Ayan, nakikita ko. Tay, Anong nakikita mo? may anino. Nakatayo sa ilalim ng puno ng saging. Huwag kang lalapit. Bantayan mo lang. Tay, gumagalaw na po. Hawak mo ba ang litak? Opo. Kapag umakyat yan, huwag kang magsisigaw. Hintayin mong ako ang gumalaw. Tay, tumigil na siya. Parang nakapingin sa atin. Magdasal ka, anak. Baka ngayong gabi ay subukin na tayo. Sa gabing iyon, tahimik na tahimik ang paligid. Ngunit ang bawat tunog ng hangin ay parang bulong na may ibig sabihin. Ang mga aso sa malalayong bahay ay simula nang nag-aalulong. Sabay-sabay. Tapos sabay-sabay ding titigil. Ang amoy ng nabubulok na laman ay biglang pumasok na sa bahay na parang usok. Si Josepa nga ay hindi nakahinga. Nanginginig at mahigpit kong niyakap habang si Tatay Julio ay nakabantay sa may pintuan. Hawak pa rin ang kanyang itak. Sa labas, may mahinang pagkaluskus sa may mga puno doon sa puno ng saging. Dahan-dahan itong lumapit. Tila hinihila ng gutom ang bawat hakbang. Nang marinig ko ang mahihinang pagaspas sa dingding ng kawayan, alam kong hindi na ito imahinasyon. At bago pa ako makasigaw, muling sumigaw ang amoy na iyon. Mas mabaho, mas buhay, at ang mga mata ni Tatay Julio ay nanlaki habang nakatuon sa dilim sa labas. Pagkatapos ng gabing iyon na tila walang katapusan, sabay kaming hindi nakatulog ni Tatay Julio. Si Josefa naman ay tahimik na nakahiga. Mahigpit pa rin ang kapit sa kanyang tiyan. Madilim pa nang magising ako at sa labas may amoy pa rin ng sunog na langis. Para bang nanatili sa hangin ang bakas ng takot. Nang silipin ko naman ang paligid, may mga bakas ng paa na tila tumigil sa may puno ng saging at biglang naglaho. Ang lupa ay tila tinungkab o parang hinukay. May mga bahid ng dugo na tuyo na. Ang mga ibon sa paligid ay hindi lumilipad at pati ang mga aso ng kapitbahay namin ay ayaw lumapit sa bakuran namin. Napatingin ako kay Tatay na nakaupo lamang sa bangko. Hawak pa rin ang kanyang itak. Hindi ito kumikibo, tila may iniisip na mabigat. Noong umupo ako sa tabi niya, huminga siya ng malalim at nagsabing hindi pa daw tapos ang lahat dahil kapag ka sugatan ang nilalang, tiyak na babalik ito. Tay, tignan ninyo tong lupa. Parang may gumapang dito kagabi. Oo anak, dyan dumaan yung nilalang. Nakita ko kung saan siya tumalon. Nakita nyo? Pero bakit hindi ko napansin? Mabilis silang kumilos kapag nasaktan, lalo na kung natamaan ng asin o langis. Tay, ibig sabihin, sugatan siya. Oo, pero huwag kang magpakampante. Kapag sugatan yan, mas galit. Babalikan niya yung pinagmulan ng sakit. Tay, baka ako ang hanapin niya. Hindi ikaw. Si Josepa. Siya ang pakay. Hindi ko yun papayagan.
paano ko siya poprotektahan? Bantayan mo siya sa lahat ng oras. Huwag mo siyang iiwan kahit sandali. Huwag din kayong matutulog ng walang ilaw. Tay, paano kung bumalik ngayong gabi? Maganda tayo. Magpahid ng langis sa bintana, maglagay ng asin sa paligid, at maghasik ng abo sa may pintuan. Hindi sila makakalapit kung may abo. Sige mo, Tay. Pero paano kung hindi sapat yan? Kapag hindi sapat, ipagdasal mo. Dahil sa ganitong laban, panalangin lang ang kayang pumigil sa kanila. Naniniwala na ako, Tay. Kahit dati, pinagtatawanan ko lang. Ganyan talaga, anak. Hanggat hindi mo nararanasan, hindi mo maralaman na totoo ang mga kwento ng matatanda. Maghapon kaming naghanda. Inilibot ni Tatay Julio ang paligid ng bahay. Naglagay ng mga tuyong dahon na mayroong langis at sinindihan ang ilan sa dapit hapon para magkaroon ng amoy na nakakabahala daw sa nilalang. Si Josefa ay halos hindi na lumabas ng aming silid. Ang mga mata niya ay mapupungay at tila may takot na hindi niya sinasabi. Pinilit ko namang ngumiti para sa kanya para hindi siya kabahan. Ngunit sa totoo lang, Kuya Bari, nanginginig na rin ako sa loob. Habang papalubog na ang araw, unti-unti nang nagbabago ang kulay ng langit. Nagiging kulay abo at pula. Ang mga kuliglig ay nagsimula ng humuni. Ang hangin ay parang humahaplos sa balat ng malamig. Sa katahimikan ng dapit hapon, bawat kaluskos ng dahon ay tila may ibig sabihin. Tumabi ako kay Tatay at pareho kaming nakiramdam. Ang mga oras bago ang gabi ay parang paghihintay sa hindi mo alam kung darating ba o hindi. Tay, kanina pa hindi humihinto yung mga aso sa pagtahol. Ibig sabihin, may nararamdaman silang kakaiba. Hindi ba pwedeng may dumaang hayop lang? Hindi. Ang alulong ng aso, iba kapag aswang ang nararamdaman. Malalim, parang umiiyak. Tay, baka naman natatakot lang sila sa amoy ng langis. Kung langis lang, sana tumigil na sila. Pero pakinggan mo, tumataas ang alulong tuwing umiiip ang hangin. Oo na, parang may dumarating. Tandaan mo, kapag biglang tumahimik, yun ang mas nakakatakot. Tay, bakit parang biglang bumigat ang hangin? Ayan na naman, kapag ganitong oras, dito sila lumalapit. Magdasal ka na. Ama namin, sumasalangit ka. Huwag kang titigil. Lakasan mo ang boses mo. Sambahin ang nalan mo. Mas malakas pa. Tay, naririnig niyo yun? May gumagasgas na naman sa dingging. Oo. Diyan ulit, sa likod. Huwag kang lalapit. Tay, baka umakit sa bubong. Hawakan mo yung itak. Ako na ang lalabas. Tay, huwag na po. Baka delikado. Kung hindi natin haharapin, hindi titigil yan. Sige po. Pero ako ang magbubukas ng ilaw. Dahan-dahan lang. Huwag kang gagawa ng ingay. Tay, ayun sa may puno ng saging. May nilalang na naman. Hindi gumagalaw, di ba? Hindi. Pero parang nakatingin. Kapag nakatingin, ibig sabihin, kilala na tayo. Tay, bumubulong ba yan? Hindi yan bulong. Yan ang tunog ng hininga niya. Tay, lalapit na. Buhusan mo ng asin yung harap ng pintuan. Ayan na po. Huwag mong hihinto. Tay, umutangal. Parang hayop. Tumakbo sa gilid. Dalian mo. Tay, nawala na ata. Nahimik ka lang. Makinig ka. Wala na akong naririnig. Hindi ibig sabihin wala na siya. Naghihintay lang yon. Tay, may nilalang sa bubong. Dumaan sa likod. Bilis, kunin man yung lampara. Ayan na, Tay. Huwag mong itutok agad. Tay, nakatingin siya sa atin. Saan? Sa bubong. Pula ang mata niya. Delphin, huwag kang kikilos. Iangat mo lang ang lampara. Tay, hindi gumagalaw. Sugatan pa yan. Kaya hindi makatakbo. Ano pong gagawin natin? Kapag bumaba, saka natin siyang harapin. Tay, baka pumasok. Isaran mong lahat ng bintana, dali. Tapos na po. Ngayon, magdasal ka ulit. Huwag kang titingin sa liwanag. Tay,
biglang tumigil yung mga aso. Ayan nga, sinasabi ko. Kapag tumigil, nandun na siya. Tay, parang may humahaplo sa pinto. Huwag kang gagalaw. Hawakan mo yung itak. Tay, umiinit yung hangin. Parang umiinit sa loob. Magdasal ka lang, anak. Ama namin, sumasalangit ka. Lakasan mo pa. Tay, tumigil na. Huwag kang magsalita. Makinig ka lang. Wala na yung kaluskus. Hindi ibig sabihin wala na siya. Naghihintay lang yun. Noong gabing iyon, wala po ni isa sa amin ang nakatulog, Kuya Bari. Sa labas, ang hangin ay tila may kasamang mga bulong. Ang mga ilaw ay kumikislap at ang paligid ay amoy nabubulok na laman. Noong pumatak ang 2:00 ng madaling araw, muling umalon ang mga dahon ng saging. May maririnig na mahihinang pagyabag sa labas. Parang may gumagapang. Pinilit kong tumingin, ngunit pinigilan ako ni Tatay Julio. Sabi niya, kapag nakita ko raw ang anyo ng nilalang na iyon, hindi na ito titigil hanggat hindi ako nadadala. Kaya ipinikit ko na lamang ang mga mata ko. Ngunit Kuya Bari, kahit nakapikit po ako, ramdam na ramdam ko ang presensya nito sa labas ng aming bahay. Ang paghinga, ang malamig na hangin at ang amoy ng dugo. Hanggang sa tuluyan ng huminto ang hangin at naiwan kaming tahimik, gising at nanginginig. Pagkatapos po ng gabing iyon na halos hindi namin tinigilan ang pagdarasal, maghapon kaming tahimik ni Josefa. Si Tatay Julio naman ay umuwi muna sa kabilang baryo para kukuha daw ng mga gamit na pananggalang. Naiwan kaming dalawa sa bahay at buong araw ay halos walang salita na lumabas sa aming mga bibig. Si Josefa ay tahimik lamang. Nakatingin lamang sa bintana habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang mga ibon sa paligid ay bihira ko nang marinig. Ang amoy ng lupa ay talagang kakaiba. Parang may halong dugo at usok ng langis. Habang papalapit ang hapon, naramdaman kong bumibigat na naman ang hangin. Ang mga dahon ng saging sa likod ay nagsimula ng gumalaw kahit walang ihip ng hangin. Sa dibdib ko, may kabog na hindi ko maipaliwanag. Alam kong darating ulit ang nilalang o ang aswang na ito. Pero sa gabing ito, kakaiba ang kutob ko. Parang may mas malalim na dahilan kung bakit kami ang pinili nitong gambalain. Ayos ka lang ba? Oo, Del. Pero hindi ako mapakali. Parang may nakatingin sa atin. Kanina pa kitang pinagmamasdan. Gusto mo bang humiga muna? Hindi ko alam. Mas natatakot ako kapag nakahiga. Parang may bumubulong sa tenga ko. Bulong? Anong sinasabi? Hindi ko maintindihan. Parang tinig ng babae. Minsan malakas, minsan pabulong lang. Josefa, baka pagod ka lang. Delphine, iba to. Parang may laman yung boses. Hindi ko siya kilala, pero pamilyar. Pamilyar? Oo, parang tinig ni Aling Marta. Si Aling Marta? Yung kapitbahay natin sa kabila? Oo, pero imposible. Patay na siya, di ba? Matagal na. Noong bata pa ako. Pero bakit mo siya naririnig? Ewan ko, Del. Baka nasasapian na ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Naririnig mo yon? Ano? Yung kaluskos sa labas. Wala akong marinig. Ayan oh, sa may puno ng saging. Tahimik ka lang. Huwag kang kikilos. Del, parang lalong lumalapit. Hawakan mo tong rosaryo. Huwag mong bibitawan. Baka bumalik na naman yung nilalang. Kung babalik man, handa ako ngayon. Huwag kang lalabas. Hindi ako lalayo, pero hindi ko hahayaang pumasok siya dito. Delphine,
Nagbabago ang amoy ng hangin. Oo, naririnig ko na rin yung mga aso. Parang galit. Parang mas malakas ngayon. Parang may hinihila sa lupa. Josefa, pumasok ka sa loob. Isara mo ang pintuan. Huwag mo akong iiwan. Sandali lang. Kailangan kong silipin kung saan siya dadaan. Huwag na please. Tahimik ka lang. Kakailanganin kong makita kung saan siya dadaan. May naririnig akong mga tunog. Oo, sa likod ng bahay. Parang mabigat. Del, parang hinahaplos yung dingding. Huwag kang tatayo. Huwag kang lalapit. Naku, baka pumasok. Hawakan mo pa ba yung rosaryo? Oo, pero nanghinginig ako. Lakasan mo ang loob mo. Hindi tayo pwedeng sumuko. Bakit parang kilala mo yung tunog? Parang pamilyar sa'yo. Parang hindi ka natakot. Hindi ko alam. Pero may kung anong kakaiba sa bawat hakbang niya. Baka Huwag mong ituloy. may kakilala ka sa nilalang na yon. Hindi yan tao, Josefa. Pero may paraan silang mag-anyong tao, di ba? Oo, pero hindi ko matanggap kung totoo yung naiisip mo. Del, baka si Aling Marta. Imposible yan. Pero naaalala mo noon, tuwing kabilugan, laging nawawala siya. Josefa, tigilan mo na yan. Patay na si Aling Marta. Pero minsan ang patay, bumabalik, Del. Huwag kang magsalita ng ganyan. Delphine, parang biglang tumigil ang hangin. Oo, ibig sabihin, nandito na siya. Parang may humawak sa bintana. Huwag kang lalapit. Nakikita ko yung kuko. San? Sa gilid ng bintana. Malalaki. Hawakan mo yung lampara. Del, may anino. Nasan? Sa may pintuan. Dahan-dahan kang umatras. Nakatingin siya sa atin. Anong itsura? Parang tao, pero ang mata, pula. Josefa, huwag kang kikilos. Parang nakangiti siya. Ano? Delphine, kamukha mo. Kamukha mo. Delphine, tignan mo yung mata niya. Pareho sa'yo. Tamakbo ka sa loob. Bilis! Bakit ganito? Hindi ako makagalaw. Delphine, lumalapit siya. Isara mo ang tinto. Ang kamay niya, humahaplos sa tiyan ko. Josefa, umatras ka. Parang kilala ko na siya. Si Aling Marta nga, Del. Pero bakit kamukha mo siya? Sa gabing iyon, biglang sumigaw si Josefa ng napakalakas. At sa labas, may halakhak na parang dalawang tinig. Parang kombinasyon ng babae at lalaki. Magkasabay. Nang tumigil ang lahat, natagpuan ko ang lampara sa sahig. Basag at ang amoy ng dugo ay sumingaw sa loob ng aming bahay. Sa dingding naman, may bakas ng kamay. Isang malaki at isang maliit. Magkadikit, magkasabay ang direksyon papalabas ng bahay. Doon ko naramdaman, Kuya Bari, na baka hindi lang isang nilalang ang dumadalaw sa amin. Baka may dugo sa amin na hindi ko pa nauunawaan. Josefa. Josefa ang sigaw ko habang hinahaplos ko ang dingding na may bakas ng kamay. Basa pa ito, mainit-init, parang bagong dumampi lang. Lumabas ako sa may likod bahay. Dala-dala ang lampara, ngunit ang apoy ay nanginginig sa hangin. Ang mga dahon ng saging ay nagsimula na muling gumalaw. Parang may humahaplos sa bawat isa. Josefa! Muli kong sigaw. Ngunit walang sagot. Tanging ihip lamang ng hangin at alulong ng mga aso ang sumagot sa akin. Ang lupa sa may gilid ng bahay ay mayroong marka ng paa. Isa lang at parang papunta sa may bukid. Nang sinundan ko, tila lumalalim ang bawat yapak at habang papalayo ako, mas lalong bumabaho ang amoy. Para akong hinihila ng hangin sa direksyon na hindi ko maintindihan. Hanggang sa makarating ako sa may sagingan kung saan ako
natigilan. Dahil sa liwanag ng lampara, may nakita akong piraso ng damit ni Josefa, hawak ng isang kamay na mabalahibo, bago biglang nawala ito sa dilim. Josefa, nasan ka? Delphine, Josefa, ikaw ba yan? huwag ka nang lumapit. Saan ka? Naririnig ko ang boses mo. Delphine, pabalikin mo ako. Anong ibig mong sabihin? Ayaw niya akong paalisin. Sino? Sino yan? Si Aling Marta. Josefa, nasaan ka? Nandito lang ako, sa likod ng mga saging. Delphine, tulungan mo ako. Ang lamig. Inahawakan niya ako. Huwag kang kimilos. Hahabulin ko siya. Huwag. Delphine, huwag. Huwag kang lalapit. Naririnig mo ba o? Sagutin mo ako. Parang ikaw din siya. Anong ibig mong sabihin? Yung mukha mo, parang hawig niya. Pati boses mo. Josefa, hindi yan totoo. May sinasabi siya. Sino ba talaga siya? Delphine, takot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Heto. Nakikita ko siya. Sa likod mo. Josefa, tumakbo ka. Hindi ko kaya. Tumingin ka sa akin. Delphine, pareho kayo ng mata. Umaakyat siya sa puno. Huwag kang titingin. Tumingin ka sa lupa. Delphine, bumaba siya ulit. Naku, lumapit siya sa akin. Pero teka, hindi siya si Aling Marta. Ano? Ang nanay mo. Si nanay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Delphine, si nanay mo ang aswang. Hindi. Hindi tapro yan. Delphine, hawak niyang kamay ko. Nakakatakot. Nakatingin siya sa'yo. At gusto kanyang sundaan. Delphine, nakangiti siya. Josefa! Nang tumigil na ang lahat, walang tunog. Walang tunog kundi ang hampas ng hangin. Ang lampara ko ay halos mamatay. At sa may puno ng saging, may naiwan na 2 anino. Isa ay babae at isa ay lalaki. Nang ilapit ko ang ilaw, wala doon si Josefa. Ang natira lang ay ang punit niyang damit. Nakasabit ito sa isang sanga at sa ilalim nito may bakas ng 2 paa na magkapantay. Doon ako lumuhod. Doon ko napagtanto, Kuya Bari, na baka nga, totoo nga. Totoo ang mga sinasabi ni Josefa na ang nilalang na dumadalaw sa amin ay hindi lang basta aswang. Baka sariling dugo ko ang bumabalik upang kunin ang anak namin. Kinaumagahan, matapos mawala si Josefa, tila hindi ko na maramdaman ang oras. Ang paligid ay tahimik at tanging mga uwak lamang ang naririnig ko sa may kawayanan. Ang bahay ay amoy usok at dugo. Sa sahig, may mga patak ng tubig na kulay abo. Parang pinaghalong langis at pawis. Sa labas naman, nakita ko ang mga bakas ng paa. Hindi lamang kay Josefa, kundi mas malalaki, mabigat at parang nakalubog sa lupa. Ang bawat hakbang ay papunta sa may gubat sa likod ng baryo. Habang nakatayo ako roon, naramdaman kong parang may nanonood sa akin. Ang balat ko'y kinilabutan at ang hangin ay parang biglang huminto. Wala akong naririnig pero alam kong may humihinga sa paligid. Ilang saglit pa, may boses na biglang tumawag sa malayo. Si tatay pala, si Tatay Julio. Paglingon ko, dala-dala niya ang kanyang itak at may mga dahon ng saging
na nakatali sa kanyang baywang. Tay, wala si Josefa. Narinig ko na anak. Nakita ko ang bakas sa daan. Tay, dinala siya ng nilalang. Dito mismo, kagabi. Tahimik ka lang. Huwag mong iparinig sa hangin ang pangalan niya. Bakit po? Kapag binanggit mo ang pangalan ng kinukuha nila, lalo silang bumabalik. Tatay, kailangan ko siyang hanapin. Hahanapin natin, pero hindi ngayon. Araw muna. Mahina sila sa sikat ng araw. Hindi ko na po kaya, Tay. Parang mababaliw na ako. Delphine, kalma lang. Alam kong mabigat, pero kailangan mong makinig sa akin. Ano po bang gagawin natin? Pupunta tayo sa may liblib na bahagi ng sapa. Doon ko nakita noon ang pinagtataguan ng mga katulad niya. Tay, kilala niyo ba talaga yung aswang na yun? Hindi lang basta kilala. Noon, bago ka pa ipinanganak, may babae rito sa baryo, si Marta. Mabait, tahimik, pero isang gabi, nakita siyang kumakain ng kambing ng kapitbahay. Si Aling Marta nga. Oo, pero bago siya mawala, may sinabi siya na hindi pa kapos ang dugo sa pamilya ninyo. Anong ibig niyong sabihin? Delphine, makinig kang mabuti. Ang nanay mo, si Nena, kaibigan ni Marta. Magkasama silang lumaki at sabi ng mga matanda, isang gabi, pareho silang nawala. Tay, hindi totoo yan. Umuwi si nanay. Oo, umuwi siya. Pero iba na ang tingin sa kanya mula noon. Anong gusto niyong sabihin? Na baka hindi na siya bumalik bilang tao. Hindi, huwag kayong ganyan, Tay. Delphine, pakinggan mo ko. Hindi kita tinatakot. Pero kapag may dugong aswang sa pamilya, madali kang makita nila. Kaya ako hinahanap ng nilalang na yun. Oo, at si Josefa dahil may dinadala siya. Tay, hindi ko hayaan kunin niya si Josefa. Kaya nga kailangan nating harapin ito. Pagdating namin sa sapa, amoy bulok na laman ang hangin. Ang tubig ay kulay itim at sa gilid ng mga bato, may mga piraso ng damit na pamilyar. Hinawakan ko iyon, ang laylayan ng bestida ni Josefa. May dugo pa sa laylayan. Tumingala ako at ang mga sanga ng puno ay parang mga kamay na nakayuko sa amin. Tahimik na tahimik ang paligid pero may mahinang ubong mula sa ilalim ng lupa. Para bang may naglalakad sa ilalim mismo ng lupa. Napatingin si Tatay Julio sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata ang takot. Ang takot na matagal niyang itinatago. Naramdaman kong nanginginig ang lupa at sa hindi kalayuan may narinig kaming huni ng isang babae. Mahaba, malungkot at parang galing sa tiyan. Tay, narinig niyo yun? Oo, hindi yang tao. Tay, parang boses ni Josefa. Hindi mo siya dapat sundan. Pero Tay, tinatawag niya ako. Hindi siya yan, Delphine. Ginagaya lang ang tinig niya. Pero Tay, anong gagawin ko? Hindi mo ba naamoy? Amoy bulok. Napakabaho. Ayan, yan ang tanda. Hindi siya si Josefa. Tay, anong gagawin natin? Kunin mo tong bote ng langis. Kapag lumapit yan, buhusan mo agad. Parang gumagalaw yung mga dahon sa harap natin. Oo, dyan siya dadaan. Parang naririnig ko na ulit yung huni. Hawakan mo ang itak. Huwag kang titingin agad. Tay, may lumalabas sa likod ng mga puno. Dahan-dahan ka lang. Parang may anyumang tao. Pero hindi na tao yan. Makikita ko, nakayuko siya. Huwag kang lalapit. Parang si Josefa. Tumitingala na siya. Hawakan mo ng mahigpit yung itak. Tay, si Josefa nga. Hindi. Huwag kang maniwala. Tay, siya nga oh. Nakangiti siya sa akin. Delphine, magtiwala ka sa akin. Umatras ka. Tay, lumalapit siya. At
Tila umiiyak siya. Hindi yan luha, dugo yan. Parang may kislap sa mata niya. Buhusan mo siya ng langis, bilis. Tay, hindi ko kaya. Gawin mo, Delphine. Josefa! Nawala. Naglaho siya. Hindi siya naglaho. Nasa paligid lang yan. Tay, anong nangyayari sa kanya? Hindi ko sigurado, pero hindi na siya ang dating Josefa. Pag-uwi namin, madilim na. Wala kaming imik. Sa bahay, amoy dugo pa rin. Nang isinarado ko ang pintuan, napansin kong may mga marka sa sahig. Bakas ng mga paa. Basa pa at may halong abo. Sa may higaan namin nakalagay ang rosaryo ni Josefa. At sa tabi nito, may patak ng dugo na sariwa pa. Doon ko na naintindihan, Kuya Bari, na hindi na si Josefa ang nilalang na nakita ko sa sapa. Ngunit kung ganun, saan napunta ang asawa ko? Ilang gabi na ang lumipas mula nang huli kong makita si Josefa sa may sapa. Simula po noon, hindi na ako natutulog ng mahimbing. Ang bawat hampas ng hangin sa dingding ng bahay ay parang boses na tinatawag ako. Ang mga aso sa paligid ay tahimik na. Pero minsan ay may maririnig akong biglang silang iiyak ng walang dahilan. Ang mga bituin sa langit ay parang nanlabo at ang buwan ay kulay abo. Sa bawat gabi, may amoy ng langis na sumisingaw sa sahig. Sinubukan kong kalimutan, pero tuwing pipikit ako, nakikita ko ang mukha ni Josefa. Nakangiti siya, pero ang mga mata ay parang humihingi ng tulong. Kagabi, habang nagdarasal po ako, may kumakaluskos sa may pintuan. Akala ko hangin lang, pero nang tumingin ako, may aninong nakatayo sa labas. At sa sandaling iyon, narinig ko ang boses na matagal ko nang hinihintay at kinatatakutan. Josefa? Oo, Delphine. Ako to. Hindi maaari. Wala ka na. Hindi ako nawala, Del. Bumalik lang ako. Bumalik ka? Paano? Hindi mo ako pinakinggan noon. Sinabi ko na sa'yo, hindi nila ako pakakawalan. Sino sila? Yung mga nasa ilalim ng lupa, yung mga ginagalang ng mga matatanda noon. Sila ang nagbabantay sa dugo mo. Josefa, anong sinasabi mo? Delphine, alam mo na ito. Naramdaman mo na. Kaya mo akong naririnig kahit wala ako. Hindi, Josefa. Hindi ako katulad nila. Tignan mo ang mga kamay mo. Bakit? May dugo, di ba? Hindi mo na napansin. Tuwing gabi, lumalabas ka at bumabalik ka lang bago sumikat ang araw. Hindi totoo yan. Hindi ko magagawa yun. Makinig ka. Matagal nang nagsimula to. Bago pa tayo nagsama, bago ka pa ipinanganak. Josefa, huwag mong sabihin. Oo, Delphine. Tama ka. Ang dugo ng nanay mo, nasa'yo. Kaya akong pinili nila. Kasi alam nilang ako lang ang makakabalik sa'yo. Hindi, Josefa. Hindi ako aswang. Hindi mo kailangang itanggi. Nararamdaman mo, di ba? Ang gutom tuwing gabi, ang amoy ng dugo, ang lamig sa katawan. Josefa, tama na. Mababaliw ako. Hindi mo na mababago to. Ang taming magagawa mo lang ay tanggapin. Josefa, nasaan ka? Lumabas ka. Huwag. Hindi mo kakayanin kapag nakita mo ko. Gusto kong makita ka. Sige. Pero pag nakita mo ko, hindi na ako aalis. Lumabas ka. Pakiusap. Josefa, mahal ko? Hindi na ako si Josefa. Ha?
Ano? Anong ibig mong sabihin? Delphine, may dala ko para sa'yo. Ano yan? Buhay. Pero hindi mo gugustuhin. Josepa, huwag. Delphine, hawakan mo to. Ano yan? Ang anak natin. Hindi maaari. Hindi. Tignan mo siya. Buhay siya, Delphine. Pero malamig. Josepa, anong ginawa mo sa kanya? Wala akong nagawa. Kinukuha nila siya. Ayokong kunin nila siya. Kasi ikaw ang dahilan. Ang dugo mo ang dahilan. Josepa, di ko maintindihan. Tatapusin ko na to. Kapag isinilang ko siya sa ilalim ng buwan, matatapos ang sumpa. Josefa, huwag mo tong gawin. Huwag mo akong pigilan. Wala ka nang magagawa. Tignan mo siya. Pareho kayo ng mga mata. Josefa. Delphine, mahal na mahal kita. Pero kailangan kong tapusin ang dugong ito. Paalam, Delphine. Huwag. Pagkatapos kuyabari ng gabing iyon, wala na akong maalala. Nagising ako kinaumagahan sa tabi ng sapa. Basang-basa at may mga marka ng kamay sa dibdib ko. Maliliit, parang sa sanggol. Sa aming bahay, wala na po si Josefa, pero may duyan sa may kusina. Marahang gumagalaw kahit walang hangin. At sa loob nito, may lumang rosaryo na babalot ng tuyong dugo. Mula noon, hindi ko na muling binuksan ang mga bintana tuwing gabi. Ngunit sa bawat dapit hapon, naririnig ko pa rin ang tinig ni Josefa. Mahina, parang bulong. Delphine, nasa dugo mo pa rin ako. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Bari. Ang kwento ng aking tiyuhin na si Tito Delphine. Maraming salamat po, Kuya Bari, at sana'y mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Rico. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.